Kamusta mga kapatid sa Stoicism channel natin? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-common na sitwasyon na siguradong marami sa inyo ang nakaranas. Yung tipong tapos na ang relasyon, hindi na kayo nagkakausap, pero ramdam mo pa rin na kahit anong gawin ng babae, hindi niya maamin, pero ikaw pa rin ang nasa isip niya. At ang mas mahalaga, ituturo natin kung paano dapat ito tingnan ayon sa Stoicism, isang pilosopiya na nagtuturo ng disiplina, self-control, at tamang pananaw sa buhay. Kung nakakaranas ka ng breakup, rejection, o silent treatment mula sa isang babae, ang video na ito ay makakatulong sa iyo. Dahil ipapaliwanag natin hindi lang kung bakit nangyayari ito, kundi kung paano ka mananatiling malakas, kalmado, at hindi madaling matinag. Unang punto, bakit nga ba kahit ayaw niyang aminin, nasa isip ka pa rin niya? May tatlong pangunahing dahilan. Una, emotional imprint. Kapag naging parte ka ng buhay ng isang babae, lalo na kung may malalim kayong pinagsamahan, mahirap burahin yun. Kahit pa mag-move on siya, yung alaala mo ay parang bakas na hindi basta nawawala. Pangalawa, human nature. Ang tao, likas na naghahanap ng attachment at connection. Ayon kay Seneca, ang mga tao ay nakakabit sa mga bagay na lumilipas, kaya't madalas silang nahihirapan sa paghihiwalay. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano kalakas magpanggap na wala ka sa isip niya, likas sa tao na maalala ang mga taong naging importante. Pangatlo, ego at pride. Maraming babae, kahit gusto nilang mag-reach out, pipigilan nila ang sarili nila dahil sa pride. Alam nila na kapag inamin nila, parang ibinababo nila ang sarili nilang halaga. Kaya mas pipiliin nilang manahimik, kahit alam nilang hindi sila mapalagay. Ngayon, anong gagawin mo kapag nararamdaman mong nasa isip ka pa rin niya pero hindi niya inaamin? Narito ang prinsipyo ng Stoicism, focus on yourself, not on her. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa paghahanap ng kumpirmasyon kung iniisip ka niya. Ang dapat mong gawin ay, manatiling kalmado. Hindi mo kailangan habulin ang validation mula sa kanya. Mag-focus sa self-improvement. Gumamit ka ng oras para palakasin ang sarili mo, physically, mentally, spiritually. Ipakita ang disiplina. Kapag hindi ka nagre-react sa silence niya, ipinapakita mo na hindi siya ang center ng mundo mo. Maglagay ng boundaries. Huwag mong hayaan na bumalik ka lang dahil may guilt o dahil gusto niyang sukatin kung mahalaga ka pa. Huwag ipilit ang sarili. Kapag mas pinipilit mo, mas nawawala ang respeto niya. Pero kapag kalmado ka at nag-move forward, mas doon ka nagiging unforgettable. Isa pang mahalagang punto, ang isip ng babae ay madalas puno ng emosyon. Hindi ito insulto, kundi realidad na pinapakita ng nature. Habang ang isang stoic man, dapat siyang manatili sa katotohanan. Sabi ni Epictetus, kung may gusto kang mangyari, baka hindi mangyari ayon sa plano mo. Pero kung tinanggap mo ang nangyayari, laging makakamit ang kapayapaan. Kaya kung nasa isip ka pa rin niya pero hindi niya maamin, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas mahalaga, ang malaman mong iniisip ka niya, o ang magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Kapag mas pinili mong mag-focus sa sarili mo, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangan ng validation mula sa kanya. At dito nagsisimula ang tunay na lakas ng Stoic mindset, na kahit sino pa ang magstay o umalis, buo ka pa rin. Ngayon, paano kung dumating yung panahon na bumalik siya? Simple lang, huwag agad sumuko sa emosyon. Kung bumalik siya, itanong mo sa sarili mo, pasok ba siya sa values at boundaries na itinayo mo? O babalik lang siya dahil hindi siya makahanap ng kapalit? Ayon kay Marcus Aurelius, it is not death that a man should fear, but never beginning to live. Ang ibig sabihin, huwag kang matakot mawalan ng tao. Ang mas dapat mong ikatakot ay yung mawalan ka ng direksyon at purpose sa buhay. Kaya kung babalik siya, magpasya ka hindi base sa emosyon kundi base sa prinsipyo. Kapag hindi na siya align sa buhay na gusto mong buuin, huwag mong pilitin. Mas mabuting pumili ng kapayapaan kaysa sa temporaryong comfort.
Mga kapatid, tandaan ninyo, ang babae, kahit hindi aminin, madalas may iniisip pa rin tungkol sa'yo. Pero bilang isang stoic man, hindi ito ang focus mo. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaroon ng self-control, ng disiplina, at ng kakayahang magpatuloy kahit wala siya. Huwag mong gawing batayan ng halaga mo kung iniisip ka pa niya o hindi. Dahil ang tunay na stoic, alam niya na ang pinakamahalagang laban ay nasa loob, at ang pinakamahalagang tagumpay ay ang kapayapaan ng isip. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng insights mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic wisdom at self-improvement content. Salamat sa panunood, at tandaan, manatiling kalmado, manatiling malakas, manatiling stoic.